merienda mo, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang ano. And then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Ayan na nga. DJ Glenn. Ayan na. Hoy. Oy. Magandang hapon. Ayan, magandang hapon. Umaga, tanghali, gabi. Mga bossing. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Kamusta naman ang inyong mga araw? Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Amerika, Canada at buong Latin America. At magandang araw sa mga taga Middle East at Europe o yung mga kababayan natin dyan sa mga kababayan natin dyan sa Iran, Israel. Oy, mag-ingat ha. Yung mga nasa Europa naman, nako po. Balita ko dyan daw sa may Paris. Dyan daw sa may Paris, mga bossing, ay para na daw bulkan. Para na daw bulkan dyan, pumuputok na daw. Dyan sa Paris. Totoo ba yan, Anarot? Message mo nga ako kung totoo yan. Pero may nakita akong post ni Anarot eh. Ang best friend daw niya ngayon ay yung kanyang white flower. Talaga naman sinusuksok niya sa butas ng kanyang mga ilong. Kasi nga daw ngayon daw dyan sa Paris, para na daw bulkan. Lahat daw may putok. Oo nga. Hanga na nga para kang tanga. Summer pag summer daw dyan sa Paris, putragis yan. Matindi daw dyan sa Paris kapag summer. Diyos ko po, ang gaganda daw ng mga tao. Ang gaganda daw ng mga babae, ang pupogi ng mga lalaki. Pero lintik, mga amoy kambing. Totoo ba yan? Lagyan nyo nga sa comment section kung totoong sumasabog na daw ang bulkan dyan sa Paris. Pero yung mga ibang lugar naman dyan sa Europa, mukhang maayos naman, malamig-lamig naman yata. Pero pakainit daw ngayon sa Paris. Mainit na mainit. Nag-iinit sila. Kaya sumasabog ang mga bulkan nila. Balita ko si Anharot daw, minsan ganyan din eh. Minsan daw si Anharot ganyan din. Nadadamay na daw siya. Kasi nga, yung mga European, hindi sila masyadong mahilig maligo. Katulad nating mga Pinoy. Hindi ito pang-aapi Hindi pa nga api to, totoo ito. Na tayo mga Pilipino, mahilig tayo maligo minsan 2 beses ang araw pa, minsan pag sinuwerte 3 beses. Kaya nga yung yung ate ko diyan sa Bristol. Diyan sa London. Kasi pupasok niya sa ospital. Pinagtatawanan daw siya sa ospital. Araw-araw daw kasi basa yung buhok niya. Hindi ba tayo mga Pilipino mahilig sa ganyan? May blower naman pero di natin ginagamit. Sanay tayo na yung buhok natin basa tas matutuyo na siya ng kusa. Pag pumapasok daw siya ng trabaho, pinagtatawanan daw siya, basa daw yung buhok niya. Sabi niya, hoy, basa pa yung buhok mo. Sabi daw niya, at least ako naliligo. At least ako naliligo kahit malamig. Ikaw, maganda nga yung buhok mo.
Malagkit nga yung buhok mo. Oo, pero yung kilikili mo naman, oo, galit. Nananapak. Totoo yan. Oy, pati sa Australia, ganyan. Oh, balita ko, pati daw sa Australia, ganyan. Meron daw isang lugar dyan sa Australia na parang tambayan tuwing linggo. Oh, pag summer daw, pag pumunta ka raw doon, putang ina, paglabas mo para kasi nuntok ng 100 Manny Pacquiao. Mga nakasando pa naman daw, tapos pag nagsama-samang dami-dami. O tapos parang fair daw kasi yan eh, fair. Tapos do kain-kain kami, mga street food ganyan. Tapos ayun. Oo, ganun din. Meron ako kasing pinsan Australiano. Half-half na, half-half. Half Australian, half Pinoy. O pag umuwi yun sa amin, yung short niya simula nung dumating hanggang umuwi, yun yung short niya. Oo, tapos takanta ka siya, bakit iniiwasan siya? O kasi nga sabi ko, pero tinapat ko na siya. Sabi ko, insan, ganito kasi. Putangin na mo ka, maligo ka. O, ang init-init na nga dito hindi ka pa naliligo. Yang short pants mo, ang lutong-lutong na, para ng lumpia. Para ng balat ng turon yan. Tumatayo na mag-isa. O, kaya tinuruan ko yung pinsa ko ng pogi-pogi pa naman, blue eyes. Oh, tapos tinuruan ko, sabi ko maligo ka ha, maligo araw-araw maligo ka. Bakit kailangan araw-araw maligo, gago? Ay, nang init-init dito eh. Araw-araw ka maligo kahit nasang kang lugar. Pag Pilipino araw-araw naliligo, hindi mo ba nakita nag-aagawan kami sa banyo? Tayo hindi mo ba napapansin tuwing umaga, pagka lahat pang umaga, pucha yan. Oh, napansin mo ba na nag-aagawan kami sa banyo, pila-pila yan? Tangin na dito sa amin ang pinipilahan, banyo, hindi restaurant. Sabi ko, maligo ka, hey cousin, you need to take a bath. Oh, take a bath because Filipinos always take a bath. Oh, even if you're pogi, if you smell like that, no Filipino, even if the Filipina is pangit, she will not like you. Why? Oh, because we Filipinos, we are we don't like stinky people. Oo, haka na naman ang ha. Ikaw ba gusto mo mabantot, di ba? O kahit naman papano, kumbaga sa pagkain, di ba? Ang ganda nga nung presentation. Ganda nga nung itsura nung pagkain. Gutom na gutom ka. Pagkain mong ganun, hindi masarap kasi walang lasa. O, di ba? Ayaw mo rin yan. O, gusto mo yung kahit hindi masyadong maganda yung presentation, pagkain mo, sasaya ka. O, yun ang importante. Malasa. O, ganyan daw. O, ikwento nyo rin yung kwentong putok. I-comment nyo dyan sa comment section yung mga kwentong putok ninyo. O, pero dito sa Pilipinas ganyan. Kasi ganito yan. Nung ako ay lumalaban ng wrestling. Kasi nagre-wrestling ako eh. Nung ako ay nagko-compete ng freestyle wrestling. Oo, lumabang kami diyan sa may Faith Academy. O, diyan sa may Antipolo. O, kasi nga ako, dahil nga yung team namin, ako yung pinakamabigat. So, lahat sila, mga nandoon lang sa mga strawweight, ganyan. Middleweight, featherweight. Ako nasa heavyweight talaga. Wala namang mga heavyweight sa Pilipinas. So dumadayo kami sa mga international school para lang may makalaban ako. Ang nakakalaban ko sa international school, hindi na yung mga estudyante. Ang nakakalaban ko yung mga tatay na. Mga Australiano, Brazilian, ganyan. May kalaban akong Australiano, ang laki-laki niya. Pero kaya ko naman siguro siya. Kaya ko talaga siya eh. Ang wrestling kasi, ang freestyle wrestling, 2 round lang yan. 2 round lang yan, tapos yung likod, pag naipin mo yung likod ng kalaban mo, hindi ba sa wrestling buwibilang pa ng 3 doon sa wrestling sa TV? Doon, pag nailapat mo, 1 segundo lang, tapos na ilaban. Pero may mga point system siya. May mga points siya kapag ka na east-west mo, ay na north-south mo. Kapag ka na-get behind mo, na-roll mo, may mga points yun. Ang full points is 21. Pag na-hit mo yung 21 points, panalo ka na. Halimbawa, sa isang round, naka-21 points ka. Doon sa mga pinagagagawa mong technique doon sa kalaban mo, panalo ka na. Pero
kung hindi ka na-pin down, hindi ka naka 21 points, sa 2 rounds yan, 2 round. So unang round pa lang, talaga naman mga bossing, talagang pag hindi pa kayo nagdidikit, syempre mga pawis kayo eh. Grappling kasi yan eh, grappling. Shoot fighting yan eh. Pag ganun mo pa lang, naaamoy mo na, putang ina, amoy kambing. Amoy baka naman to na maghapon sa bukid, anak ng tinapay yan. Eto na, syempre matagal naghihilaan kayo ng mga kamay, hilaan kayo ng mga liig para makakuha kayo ng posisyon. Oo, i-underhook mo, underhook. Kasi yun ang importante sa wrestling, kailangan makakuha mo yung underhook. Kaya ngayon mga wrestler parang mga dinosaur yan. Nakaganyan yung mga kamay niya, ganyan yung kamay nila. Talagang para yung kilikili mo hindi masyutan ng kamay. Kasi pag nasyutan yung kamay mo ng braso na i-shoot niya sa ilalim ng kilikili mo, underhook tawag doon. Kaya ka na niyang buhat-buhatin, kaya ka na niyang ibalibag. Lahat na kaya niyang gawin sa'yo. So iiwasan mo yun, yung ma-underhook. Ako hindi ko talaga ina-underhook kasi nga didikit yung kamay ko sa kilikili. Oo, naku po. Yun na nga. Nung medyo matagal kami nagpapambuno, ayun na. Dumikit na yung mukha ko sa kilikili niya. Ayan na. Naamoy ko na. Sabi ko nung habang nandoon kami sa laro, yung coach ko sumisigaw, "Wag, do not shoot! Do not shoot!" Sabi sa akin, kasi nga masyadong malaki yung kalaban ko eh. 300 pounds yun eh, na 6'2", 6'3" yata yun eh. Nakamukha ni Hulk Hogan. Sabi sa akin nung coach ko, do not shoot, do not shoot. Ibig sabihin, yung iti-take down ko siya. Kasi hindi ko talaga kayang i-take down, ang laki talaga eh. Pero alam nyo mga bossing, sa sobrang baho talaga niya, tinake down ko siya. Pero, ayun na nga, yung take down na yun, para matalo na ako talaga. Pag take down ko sa kanya, para hindi mahalatang nagpatalo ko, di ba? Pag take down ko sa kanya, na-depensahan niya, tapos iyon, mantaki mo, dinaganan pa ako ng animal para maipin niya yung likod ko, para matapos na yung full points. Ayokong talaga. Ganun tayo kaselan, putya yan. Matapang ako sa competition, pero kapag ganyan ang amoy, talagang suko na. Ganun ang hirap ng ating mga Pilipino, maano tayo sa amoy. Maselan tayo sa amoy. Kaya ilagay ninyo, i-comment nyo down below kung ano yung putok moments ninyo. Para naman good vibes lang tayo. Diba? Ganyan sa channel natin, dapat good vibes. Teka, kwentuhan na tayo kagad ng kwentuhan eh. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Ang pinakapaborito nyong vlogger na walang kwenta, walang masabi. Walang alam sa buhay, hindi po under oath. Hindi po dapat siniseryoso at lalong-lalo na hindi dapat dinidimanda. Dahil pag dinimanda mo yung isang baliw, mas baliw ka. Ayan, natatandaan niyo yan. At pasasakitin natin na naman ang mga ulo at ay balong-balunan ng lahat ng mga switik, salot, mga kuto, garapata, mga magdanakaw, mandarambong, mandurugas, mga sindikato, mga adik, bangag, mga sinungaling, mga manguumit sa pera ng pamahalaan, mga mapagsamantala sa kapangyarihan, abusado sa karapatang pantao, lahat ng mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan. At maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan natin na nagla-like at nag-share ng ating mga content. Salamat po sa inyong panonood. Importante po yung pag-share at pagla-like. Dahil bukod po sa views, importante po na yung ating mga fake news ay nakakarating sa mga mahihilig sa fake news. Kaya mag-like, mag-share at marami pa akong nakikita rito ng mga nanonood hindi pa nakasubscribe. Siguraduhin yung nakasubscribe kayo. Okay. Subscribe mga bossing. At ayan na nga, simulan na natin ang ating talakayan. Kanina napanood nyo ba? Sino ba rito nakapanood? Taas nga ang kamay. Taas ang kamay ng mga nakapanood ng presko ni VP Sara, yung kanyang dalaw ngayon. Kasi nga, 4 na beses nang pwedeng dalawin si Pangulong Duterte. Ito naman si Pangulong Duterte. Sutil din eh. Kasi kahapon sinasabi ni VP Sara na maganda. Okay yung kanyang
mood, okay yung kanyang health, 'di ba? Sinabi na payat siya, pero okay siya. At sabi nga ni Banat Bay, meron daw siyang paliwanag kung bakit mas okay ngayon si Pangulong Duterte. Pero alam ko na kung ano yung sasabihin niya, pero ayaw ko nang sa inyo isabihin para panoorin niyo yung kanyang vlog na i-upload niya bukas ng alas 7. Ayun na nga. So pumayat si Pangulong Duterte, payat daw, pero okay naman daw, healthy. Sinabi ko rin naman nung nakaraan na nakakatakot yun. Nakakatakot yun kasi nga hindi naman ganun si Pangulong Duterte. Imagine mo, 80 years old si Pangulong Duterte, 79 years. 79 years yon na ang pangangatawan niya ay maayos, hindi ba? Ngayon kung kailan siya 80 anyos na hindi sanay yung katawan niya na ganun, bumagsak talaga yung katawan niya. But sinabi naman ni Madam Elizabeth Zimmerman and ni Vice President Inday Sara na okay naman yung kalagayan ni Pangulong Duterte, so hindi kayo dapat mag-alala. Is not in the mood, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang and then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And how did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. Hindi daw tayo dapat mag-alala kaya ano yan. Pero ayun nga, kanina medyo hindi maganda yung balita ni VP Sara. Although alam naman natin na si Pangulong Duterte ay nagpapakyut lang. Pero medyo hindi ko nagustuhan yung mga sinabi ni VP Sara kanina tungkol kay Pangulong Duterte. Kasi sinasabi ni VP Sara kanina ay si Pangulong Duterte daw parang alam mo yung sinasabi niya na yung mga pag namatay siya, gusto niya ganito, gusto niya pangitain ganun. Oo nga, haka na naman parang ang baliw. Nagpapangitain nga daw. Sinabi daw ni Pangulong Duterte kay VP Sara na pag namatay ako, ayaw kong iuwi yung bangkay ko. Ganun na siya. Kung si PRD, huwag ka nga masyadong Siguro tamang drama si PRD kanina. Tamang drama si PRD kanina kasi syempre nalaman niya, nandiyan yung mga tao pa rin nasa labas. Natuwa nga ako doon sa sinabi nila Alvin na hanggat nandito si Pangulong Duterte, hindi kami aalis. Malayo kami dito, pero pupunta kami dito araw-araw kasi ang schedule pala doon is 10 o'clock ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Araw-araw pupunta kami, umulan, bumagyo, mag-snow, pupunta kami dito para ipakita hindi lang kay Pangulong Duterte pati sa lahat ng mga Dutch na mahal namin yan. Galing. Pero nakakalungkot. Nakakalungkot kasi yung state of mind ni Pangulong Duterte is ganun na. Nandoon na siya sa baka siguro naiisip niya na nakikita rin niya yung sarili niya sa salamin, nakikita niya yung yung kanyang sitwasyon, siguro nakikita niya na he's really hindi niya kayang tagalan yung pagkain doon, kaya isa na rin yung sa reason kaya pumayat siya. Kasi okay lang na mataba ka, pumayat ka, pero ang problema kung pumayat ka dahil hindi ka nagkakakain, tapos hindi ka pa rin nagkakakain, pumayat ka na nga, yun ang pinakadelikado sa lahat.
baka mag-deteriorate yung health nung matanda. Yun ang pinakaayaw nating mangyari. Kaya sama-sama tayong mga Duterte supporters, mga pamilya natin, ipagdasal natin si Pangulong Duterte na sana ma-withstand niya itong mga pagsubok na ito sa kanyang buhay. Nakakalungkot na kailangan niyang isakripisyo yung sarili niya para sa atin, pero ang titigas pa rin talaga ng mga ulo natin. Hindi naman tayo nakikinig. Nagsakripisyo na ng buhay yung tao, pero tatanga-tanga pa rin tayo. At dumating na nga sa punto na pati yung hindi lang yung kanyang retirement, yung kanyang ibinigay sa atin or isinakripisyo para sa bayang Pilipinas, pati yung kahuli-hulihan na panahon na sa buhay niya, na deserve naman sana ni Pangulong Duterte na maging masaya at maging stress-free, hindi ba? Kasi tingnan ninyo, PRD has been working for the government, has been working for the Davaoenos for ilang 25 years yata siya na naging taga-gobyerno, hindi ba? So sa loob ng 25 years na yon, inalay niya yung buhay niya sa Pilipinas. Sa totoo nga lang, hindi daw siya naging ama sa kanyang mga anak. Mas naging mayor siya at mas naging ama siya ng Davao City kaysa maging ama sa kanyang mga anak. I remember Baste saying na he's always parang talking to the barangay officials ng mga liblib na barangay ng Davao City. Is always talking to the people, is always minding the problem of other people, na to the point na parang napabayaan niya na yung sarili niyang pamilya dahil nga mas madalas na ginagampanan niya yung pagiging ama niya sa bayan ng Davao. Is it bad? Is it bad? Siguro kung ikaw kapamilya ka, pwedeng maging pangit yun. O kasi syempre ang pamilya mo kailangan din niya ng pagmamahal, kailangan niya ng aruga, kailangan niya ng time. Kung ikaw aalis ka ng alas 5 ng madaling araw, uuwi ka ng alas 12 ng gabi, araw-araw mong ginagawa yun, hindi yun makakabuti para sa well-being ng mga anak mo at mga mahal mo sa buhay. Kaya nga sabi ko, napakatalino, napakatatag din ng loob nitong mga magkakapatid na mga Duterte. Kasi even if si Pangulong Duterte has always been busy para maging ama sa bayan ng Davao, hindi sila nagtanim ng sama ng loob dito. Although, nakukwento nila na talaga namang hindi nila masyadong nakasama yung kanilang ama dahil nga mas madalas yung ama nila sa public service. They had to sacrifice yung mga gusto nila, kailangan nilang i-sacrifice, hindi ba? Na di bali na, bayaan mo na kahit na wala siyang time sa atin, kahit na hindi tayo madalas magkakasama, basta nakikita naman natin na okay naman yung bayan natin, nakikita natin kasi bayan bayan o sarili, ganun ang laging tanong kapag sa public service Si Pangulong Duterte lagi niyang inuuna ang bayan kaysa sa sarili niya. Kaya nga, noong siya'y mag-retire sa politics noong 2016, actually 2016, supposedly, nung natapos na siya mag-mayor, natapos na yung term niya, ayaw niya talagang maging presidente ng Pilipinas. Pinipilit siya ng taong bayan, ayaw niya talagang maging presidente ng Pilipinas. Alam mo, ang mga Duterte, pwede naman na silang magdamot Ang pamilya Duterte is well off naman yan. May sinabi, may kaya naman sa buhay yan. Lahat naman sila professional, lahat naman din sila may mga kanya-kanyang negosyo. So, okay na sana nung natapos si Pangulong Duterte bilang mayor, pwede naman na sana nilang ipagdamot si Pangulong Duterte. Pero dahil nakita nila yung clamor ng tao
na talagang gustong-gusto nila si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte during that time, he's I think 72. 72 years old na po si Pangulong Duterte, or if not 71. He's supposed to retire na. Magpapahinga na lang sana siya. Yung mga panahon na dapat in-spend niya sa family niya, nung hindi siya, yung mga panahon na hindi niya in-spend sa family niya, babawiin niya sana yun eh. Noong nanalo siya, noong natapos na yung kanyang panunungkulan sa Davao, mayor na si Inday Sara, tapos vice mayor si I think Pulong or Baste, at okay naman yung family nila, makakatutok na sana si Pangulong Duterte sa pamilya eh. Yung lost time, ano niya sana eh, magagampanan niya na sana. Oo, hindi ba? Kaya lang, tawag ng sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino, ang Duterte brand ng leadership. Kasi sobrang gulo talaga ng bayang Pilipinas noon. Hindi alam kung saan ang direksyon. Kaya gusto sana nila noong katulad nung nangyari sa Davao, mangyari sa buong Pilipinas. Kaya hiningi natin ulit si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte actually ayaw niya na eh. Pero kasama natin yung mga anak niya, nagpakalbo pa nga silang lahat para lang tumakbo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Alam nila na noong mayor si Pangulong Duterte, nandiyan nga lang siya sa Davao eh. Wala nang time sa kanila. Di lalo na kapag naging presidente kasi nasa Maynila na, tas buong Pilipinas na yung kanyang aasikasuhin. So mas lalong mawawalan ng time sa kanila. Although alam nila at although sabik na sabik sila sa panahon, sa oras ni Pangulong Duterte, sa undivided na attention ni Pangulong Duterte, sinakripisyo pa rin ng magkakapatid na Duterte yung kanilang mga sarili, yung kanilang gustong makasama yung kanilang ama para mapagsilbihan itong mga Pilipino. At naging maganda yung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Ito problema mga bossing. Kasi sinakripisyo ni Pangulong Duterte yung kanyang supposedly retirement para lang makapagsilbi sa bayang Pilipinas. Itong pagiging presidente niya sa bayang Pilipinas, yun talaga yung nagpahirap sa kanya. Doon siya talaga tumanda ng sobra-sobra. Grabe yung stress na idinulot sa kanya. Imaginein mo, presidente ka, you're 71, 72, tapos biglang may gera, pumutok yung bulkan, malalakas na bagyo, tapos nagkaroon pa ng pandemya, nandiyan pa yung mga hayop na mga media, mga troll farms, mga kung ano-ano pa, mga basher, nagsama-sama para pabagsakin siya. Imagine, ang tanda-tanda niya na, supposedly, nagpapahinga na siya, pero kinombat niya lahat yun. Kasama niya ang sambayan ng Pilipinas, kinombat niya lahat yun, na-rouse niya yung 6 na taon, nag-deteriorate yung health niya, pero natapos siya ng maayos yung panahon na yan. So imagine, after 3 years ng kanyang retirement, bumabawi pa lang si Kitty sa panahon, bumabawi pa lang yung mga apo na nakakasama yung kanilang lolo. Putang ina, pinadala natin, ipinatapon natin sa ibang bansa si Pangulong Duterte. Ang pinakamasaklap sa lahat, yung nagtraidor sa kanya is yung mga tao na natulungan niya, yung mga pamilya na natulungan niya, yun yung nagkanuno sa kanya, yun yung pinakamasakit sa lahat. Kaya ito ang dinadanas ngayon ni Pangulong Duterte. Grabe ang sakripisyo niya para sa bayang Pilipinas, na dapat na nagpapahinga siya ngayon kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, pero dahil demonyo, satanas, itong mga nasa gobyerno na walang mga utang na loob sa kabutihang ginawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas, pinatapon nila dyan sa dahig. At ngayon, ang pinakamasaklap sa lahat, mukhang swag naman sana, pero alam naman natin na ipinatapon si Pangulong Duterte dyan para dyan na mamatay. Alam naman natin na yun talaga yung kanilang target.
palagay ko PRD is also not being optimistic sa sitwasyon niya ngayon dyan sa Dahig. Yan ang pinakamalungkot na talagang masasabi nating isa sa pinaka bad news na narinig ko itong mga nakaraang araw. Kaya nga nagtanong ako kanina sa aking Facebook. Sabi ko, kapag may nangyaring masama kay Pangulong Duterte sa Dahig, ano ang gagawin mo bilang isang Pilipino na nagmamahal sa bayan mo, na nagmamahal kay Pangulong Duterte? Ano ang gagawin mo? Ilagay mo dyan sa comment section. Kalungkot kasi yun na pinag-usapan nila ni Inday Sara kanina, pag namatay ako, ganito, ganyan. Siyempre siguro naririnig din niya yung mga nangyayaring gulo rito sa Pilipinas, yung mga personal na issues, siguro mas lalong nakakawalang gana. Oo, kaya nga yun yung panawagan natin doon sa mga kapwa natin na mga vloggers na sana itigil nyo na yung mga personal ninyong mga alitan, personal ninyong mga agenda, kasi meron tayong mas matinding laban na dapat sama-sama tayo, na dapat pare-parehas tayong binagbibigyan ng pansin. Yan yung una, mapauwi si Pangulong Duterte, pumapayat na siya, kailangan ma-convince natin itong prosecution team at itong ICC na ilabas na siya dyan sa piitan para makasama niya yung kanyang mga mahal sa buhay kahit saang lupalop ng mundo, basta makasama niya yung kanyang mahal sa buhay, unlimited, at mabigyan siya ng mga pagkain na ikasasaya ng kanyang puso at katawan. Kaya sana, bagamat alam natin na si Pangulong Duterte ay inilagay dyan sa Dahig, to die dyan sa Dahig, sana hindi sila magtagumpay. Nagtagumpay na sila sa panghahayop. Sana naman hindi sila magtagumpay. Sana si Pangulong Duterte makalabas dyan. Kung pwede may iuwi natin dito. Dito siya nagsilbi. Dito siya naging bayani. Dapat dito siya mamatay sa bayang Pilipinas. Ayan ipagdasal natin yan. Prayers can move mountains. Ika nga, lahat ng dasal basta sama-sama at sigurado pakikinggan niya ng Panginoon. I hope soon makalabas na si Pangulong Duterte para mas ma-enjoy niya na yung kanyang retirement. Okay lang yan kahit may kaso, kahit umatin sa kaso araw-araw. Basta siya ay nakalabas, kasama niya mga mahal niya sa buhay, at kasama rin niya yung mga Pilipinong nagmamahal sa kanya, at makakain siya ng mga pagkain na pinakapaborito niya. Okay. At dahil nga diyan si Claire Castro ay merong mensahe para kay Pangulong Duterte sa kanyang kalagayan ngayon. Ito ang kanyang mensahe, sana'y magustuhan niyo. Umaga po, Yusek. Ma'am, si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations still ongoing? Ayan, so ang ganda naman ng tanong. Sa tingin nyo ba dapat kang maging concerned dahil pumapayat siya? Dapat ka bang maging concerned? Ako, pag tinanong mo ako noon, yun talaga. Dapat talaga ako nalungkot talaga, and considering lahat ng mga ginawa niya sa bayang Pilipinas, the things that yung mga sinakripisyo niya para sa bayang Pilipinas, he deserve better, hindi ba? He deserve better. Ako bilang isang gobyerno, citizen ko yan, ang dapat kong gawin is to contact ICC and ask them, according to reports, our former president is getting thinner and thinner. Can you give us an assurance that he's fine, that he's well taken care of, that he's eating? Are you forcing him to eat? Kasi kailangan nyo siyang puwersahin na kumain, because kung hindi kakain yung tao, walang nutrients sa edad niya, baka madisgrasya yan, di ba?
ikaw bilang isang Pilipino, bilang isang gobyerno, gusto mo as much as possible yung iyong kababayan sa ibang bansa dapat nasa maayos na kalagayan. Are we asking too much from the government? Siguro konting humanity lang. Huwag niyong sabihin na nangihingi kayo ng humanity kaya nga siya nandiyan dyan dahil sa crime against humanity. You have to understand that PRD is innocent until proven guilty. The fact na sinabi ni Secretary Remulla na walang ebidensya ng extrajudicial killings dahil nung sa war on drugs ni Pangulong Duterte, ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta talaga itong kaso na ito. That being said, dapat ikaw bilang isang gobyerno, alam mo na meron kang isang kababayan na medyo nagdedelikado. Hindi lang to basta normal na Pilipino. Isa itong dating presidente. Hindi ka ba nababahala sa kanyang kalagayan considering na pumapayat siya? Ito ang sagot ng magaling nating tagapagsinungaling sa Malacanang. Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, Di ba ganyan din yung mga lolo natin? Para ka naman din nagkaroon ng lolo. Di ba ganyan yung mga lolo natin na mga strongman na kahit may nararamdaman na sasabihin niya, okay lang ako. Yung lolo ko ganyan. Kahit hinang-hina na pag tinanong mo, lo, okay ka lang dyan? Okay lang ako dito. Kaya mo? Kayang-kaya to. Malayo sa bituka, gaganon yun. Pero hirap na yun. Di ba? Siguro naman, dapat naiintindihan mo yun bilang isang tao. Kasi sila, nakita nila at nakausap nila. Although, yun yung narinig mo, ikaw bilang isang Pilipino, bilang kapwa mo Pilipino yan, at kayo yung nasa kapangyarihan, wala ba kayong gagawin para at least man lang on your own makahingi kayo ng assurance na he's well taken care of, na siya ay maayos, sine-check up, ano ba kalagayan niya dyan, saan ba siya namamalagi, okay ba yung okay ba yung init, okay ba yung lamig sa kanya, hindi ba? at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa Dahig. So, Paano mo nalaman? Natitignan yung kalusugan niya sa Hague. Hindi ba nga dapat nga doon ka mag-alala eh? Natitignan yung kalusugan niya, pero skin and bone siya. Di ba kailangan, mas maganda nga dyan eh, kayo mismo on your own. Kasi baka mamaya nagpapaawa lang yung mga yan. Well, we have to see for ourselves, di ba? If he's really skin and bones. Dapat you were checking on the former president, madam. Bilang siya'y Pilipino, bilang siya'y maayos na Pilipino at wala namang kaso sa Pilipinas, hindi ba dapat kayo on your own chine-check nyo yung kanyang kalagayan doon? Although alam naman natin hindi nyo gagawin niya kasi gusto nyo nga mamatay na yan eh. Para mawala na yung tinik ninyo. Akala nyo nga pag pinatapon nyo yan dyan, akala nyo nakaluwag-luwag kayo eh. Mas lalo pa nga kayong napunta sa alanganin dahil dyan eh. Pero bilang isang matinong tao, siguro mas maganda, 'di ba, na mag-alala ka sa kababayan mo. Sa bagay, kung diyan nga sa presidente, wala silang pag-aalala lalo pa kaya yung mga kababayan natin na naiipit diyan sa digmaan ng Iran at Israel. Ganyan sila ka walang pakialam sa mga citizens nila na nasa ibang bansa. Oo, lalong-lalo na dito kay Pangulong Duterte na ipinatapon sa ibang bansa. Wala siyang maling sinasabi dito. Pero itong ganitong salita
usually, kung ikaw ay normal na tao, yan, maganda yung sinasabi niya. Pero kung ikaw ay nasa kapangyarihan, at least man lang, bigyan mo ng assurance yung mga Pilipino na itong dating presidente natin, kayo din naman na nagpatapon dyan, dapat sinisigurado nyo na okay ba talaga yung kalagayan niya dyan. O, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. So you don't see this as a cause of concern Diba? Yun ang tanong You don't see this as a cause of concern? given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, So it's ano? Oo, di ba? It's a no. Even the reporter is saying, so you don't see this as a cause of concern? So ibig sabihin talaga, this government is really insensitive. Kung wala silang pakialam sa dating presidente, sa kalagayan ng dating presidente, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Sino ka ba? Normal na Pilipino ka lang, di ka pa nagbabayad ng income tax. Oo, value added tax lang yung ambag mo sa bayang Pilipinas. Sino ka ba? Ganyan nila itrato ang isang Pilipino. So, kaya dapat wala na tayong asahan sa administrasyon na to. In terms of Pangulong Duterte, dapat wala na talaga tayong asahan dito kay Claire Castro dahil wala siyang pakialam sa isang 80 years old na nasa isang malamig na bansa na nangangayayat ng sobra, hindi sila concerned. Tinanong siya, so hindi ba to parang hindi ba concerning para sa iyo itong binalita nung pamilya? O sa kanya hindi. Baka nga sabi ko sa inyo, baka mas gusto nga nila mamatay pa yan. Baka gusto nila mawala na yan si Pangulong Duterte kasi akala talaga nila if that happens, wala na. O maano na ang Pilipinas, malulubog na ang Pilipinas. At ito pa ang isa niyang concern. Ito pa yung kanyang isang concern, si Kaufman daw ay dapat mag-focus with the fees. So kanina ang concern niya mas okay daw si Pangulong, mas marunong pa siya. Mas okay daw si Pangulo doon kasi natitingnan so lumabas na rin sa bibig niya na mas gusto niya nandoon si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Dito naman pinakikialaman naman niya yung sahod ni Kaufman na sinasabi niya na dapat daw ganito daw. So pinangungunahan niya na nga yung pamilya ng mga Duterte patungkol sa kalagayan ni Duterte. Ito naman pinangungunahan niya pati abogado na si Kaufman. By the way, ma'am, ito po si Kaufman, matinong abogado to. Ito po si Kaufman, maayos na abogado to, hindi katulad mo. Isa kang abogado na walang silbi. Kanina nga napag-usapan namin, magkano kaya sweldo nito? Mga 150, 160, 200,000. 200,000, pumayag ka na magmukha kang tanga, magmukha kang aso, na yung prinsipyo mo, lunukin mo, yung suka mo, kainin mo, para lang sa pera na 200,000 o para sa posisyon. Oo. Aanhin mo naman yung posisyon. Di ba? Aanhin mo naman yung narating mo. Halimbawa, pangarap mo talagang maging PCO. Aanhin mo naman na narating mo yan. Pero hindi mo naman ginampanan ng maayos yung trabaho mo dyan. Ang ginawa mo lang dyan, maging palamuti. Ang ginawa mo lang dyan, maging attack dog ng pamahalaan. So, wala rin. Diba? Kahit ma-promote ka dyan o mas mataas pa na posisyon, kung nakuha mo yun sa kasamaan, sa pagsisinungaling, sa kabulastugan, walang kwenta yun. Kumbaga corona, hindi yun gintong corona, kundi barbed wire yan, te. Walang glory. Walang glory at achievement sa achievement mo. Oo. So ito, mayroon siyang tugon kay Kaufman. Pakinggan po natin ang kanyang matalinong tugon. fees he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should Wow.
You should do better than that. Gago. If there's someone here who should do better, ikaw yun. You should do better as a spokesperson. Huwag mong pakialaman yung affairs na none of your business. Besides, itong affairs ng kaso sa ICC is actually none of your business. You are there to speak for the president. Dapat yung binibigkas ng bibig mo is kung ano yung eksaktong sinasabi ng presidente. Hindi yung opinion mo. Dahil hindi naman ikaw ang presidente ng Pilipinas. Bakit ba nagre-request si Kaufman ng report ng Senate? Bakit ba niya nire-request yun? Nire-request niya ba yun para ma-dismiss yung kaso ni Pangulong Duterte? Hindi niya naiintindihan eh. The reason why Kaufman is requesting for kaya nga hinaantay niya yung sa website daw ng Senado, yung committee report ni Amy Marcos na ang tagal-tagal wala pa. Ang tagal-tagal wala pa. Inaantay nga niya yun eh para he can present it sa ICC. Kasi nga hindi lang naman yung kaso, yung pinag-uusapan nila dito, hindi pa nagsisimula yung kaso. Ang pinag-uusapan dito pa lang is yung tama ba yung proseso ng pag-aresto sa kanya. Kasi under Rome Statute, dapat ganito, may procedure. Nasunod ba yung procedure na yun? According dyan sa hearing ni Mangga, hindi nasunod yung proseso na yun. Kaya nga yun yung ilalaban niya dyan sa ICC kasi may panalo sila dyan. Tatanga-tanga ka talaga. It's not about the case. The Senate inquiry of Senator Amy Marcos is not about the case. It is about what? Yung unlawful arrest, yung unlawful surrender, yung kidnapping na ginawa ng gobyerno natin sa kapwa nila Pilipino para ipadala dyan sa dahig, para dyan na manatili habang panahon. Akala nila makakaiwas na sila sa hassle, hindi nila alam, lulubog at ilulubog kayo nitong pinaggagawa nyo na to. Hindi yung hearing ni Amy Marcos is about sa kaso sa ICC. Boba ka talaga eh. Tanga ka talaga eh. Sabi mo sa mga sabi mo sa mga detractors mo, surot sila. Ikaw tong utak lamok eh. Hindi naman yun ang nire-request. Hindi naman nire-request ni Kaufman yung Senate inquiry report ni Risa Ontiveros tuloy. Ni Amy Marcos para manalo siya sa kaso eh. Pero para manalo siya sa teknikalidad na mali yung proseso, hindi dumaan sa tamang proseso at kinidnap si Pangulong Duterte papunta dyan. Kung hindi sumunod sa patakaran, dapat makalabas na si Pangulong Duterte. Hindi yun pinadidismiss yung kaso or what. Walang kinaugnayan yun sa kaso. Yung hearing ni Mangga, patungkol yun doon sa lawful ba or legal ba yung kanyang pagiging inmate dyan sa ICC. Tanginan to, lakas-lakas ng loob mong magsabi na mga surot at garapata lang yung mga basher mo. Ikaw tong utak, langaw. Concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president. He does. Nakakonsentrate siya doon. Huwag ka mag-alala. Hindi siya kasing tanga mo. Hindi siya kasing bobo mo at hindi siya kasing gunggong mo. I am pretty sure he's a European hotshot lawyer. He may not look like the people in suits, but definitely Kaufman is somebody pagdating sa pagiging abogado na hindi katulad mo. I am sure na hindi katulad mo na iskandalosa sa presinto na yung kanyang kliyente ilalabas ng walang proseso. Na sinampahan ng kaso dahil sa pagiging palengkera sa presinto at nagwawala kasama pa yung asawa. Si Kaufman, petics lang. Kita ko, pag nagtanong, sagutin lang yung gustong sagutin, yung dapat sagutin. Yung hindi niya na sinasagot. Hindi katulad mo na kahit na hindi mo na dapat sagutin, sinasagot mo pa rin dahil tanga ka nga.
Dahil hindi mo alam yung trabaho mo. So wag mong pakialaman yung trabaho ng may trabaho, gawin mo yung trabaho mo. Oo, iano mo, ilagay mo dito, ilabas mo kung ano ba talaga ang ginagawa ng amo mong tanga. Of his killings, and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. Oh, he ordered some killing of some people. Boba ka ba? Sa congressional inquiry, sa Senate inquiry, did you hear Pangulong Duterte stating names? Ultimo nga kayo, di nyo alam yung 30,000 na war on drugs victim na sinasabi nyo. Wala nga kayong listahan nun eh. Si Pangulong Duterte pa kaya. A crime cannot be a crime kung wala namang eksaktong krimen na ipinapaako doon sa akusado. Wala naman eh, di ba? 30,000 dito, pagdating doon, 40 pala. Walang ebidensya ng war on drugs dito, sabi mismo ng Department of Justice. Oh, kaya umaasa na lang daw sila sa ICC. Utangin na, kung dito nga walang ebidensya eh, ano magiging itsura ng kaso na yan sa ICC? Di ba di puro propaganda lang at politika lang yan, Claire? And he also admitted that he will double the EJK killings once elected as a mayor. He should concentrate on that. Di ba ang sinabi niya? Bobo talaga to eh. Ay, katulad ng sinabi ni Pangulong Duterte sa mga reporters na nagtanong sa kanya noong siya ay presidente, anong masama kung sabihin ko napapatayin ko yung mga kriminal? Kriminal naman yung mamamatay. Anong masama na takutin ko yung mga kriminal sa bayan ko na kapag kasinira nyo ang buhay ng mga Pilipino, pagpapapatayin ko kayo mga putang ina ninyo? Anong masama dun, Claire? Walang masama dun. Sino bang tinethreaten niya? At trabaho yun ng isang mayor. Trabaho yun ng isang presidente. Na i-threaten niya lahat ng mga kalaban ng gobyerno. Kasi kung hindi niya gagawin yun, magiging katulad ng Pilipinas ngayon, ang Pilipinas noon. Na wala nang pakialam ang kriminal dahil yung mga nasa gobyerno, kriminal. Ang daming drugs kasi yung presidente hindi naman nagpapadrug test. Ngiwi ng ngiwi, hindi nagpapadrug test. Hindi ba? So kailangan ikaw bilang isang mayor, takutin mo yung mga kriminal. Pwede ba naman na mayor ako ng Pilipinas? At lahat po ng mga kriminal sa Pilipinas, sa Davao, na nanawagan po ako sa inyo na wag po muna kayong gagawa ng krimen. Maawa naman kayo sa akin, gusto ko sanang maging maganda ang bayan ko, kaya sana po ay wag po kayong gagawa ng krimen. Please lang. Claire, pwede ba yung ganun? Di ba hindi pwede yun? Kailangan matigas ka. Tangina, kaya ang bobo. Kaya ganito nangyari sa Pilipinas kasi bobo kayo mag-amo eh. Kailangan mong takutin lahat ng kurakot. Putang ina nyo, pupugutan ko kayo ng ulo. Kayong mga kriminal kayo, putang ina nyo, ililibing ko kayo ng buhay. So, di ba ganyan tayo sa pelikula? Di ba ganyan umasta sila FPJ sa politika? Puno na ang salup. Di ba? Tumakbo ka na hanggang may simento. Di ba ganyan sa pelikula? Kasi nga, kailangan mo, yung kalaban mo, ikaw bilang isang halal ng bayan, ang poproteksyonan mo, mas maraming tao. At yung mga gustong manakit, gustong magnakaw, mangrape, doon sa titinong mga constituents mo, anong gagawin mo? Makikiusap ka sa kanila. Mga kriminal nga yung mga punyeta na yan. Natural, tatakutin mo sila, putang ina nyo, pagpapatayin ko kayo lahat, kayong mga snatcher, hold-upper, mandurugas ha. Humanda kayo sa akin. Di ba dapat ganun talaga? Yan nyo, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil malambot kayo masyado eh. So anong pwede mong ikaso sa isang mayor, sa isang presidente na tinatakot yung mga kriminal? Kaya nga pinagtatawanan tayo sa ibang bansa eh. Kailan pa naging bawal sa isang
taga-gobyerno na takutin at murahin yung mga kriminal. Kailan pa? Tatanga-tanga ka talaga. That is supposed to be part of his defense for his client. He should also remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos, ang administrasyon na ito, para po ibintang ang mga ganitong klase sa kasalukuyang administrasyon. So dapat mas pagbutihan pa po niya ang Boba ka talaga. Hindi niya binibintang. Kay Pangulong Marcos. Ang ibinibintang niya kay Pangulong Marcos ay yung kidnapping. Kinidnap siya. Ang pinag-uusapan ni putangin na mo kasi nakikialam ka sa usapan ng hindi mo naman alam eh. Ang kini-question ni Kaufman, yung sistema ng pagdadala sa kanya doon, which is yun yung mali. Sino na ba presidente nun? Si Marcos. Hindi naman kini-question ni Kaufman dito yung kaso ng EJK eh. Ready sila doon. Sa EJK, ready sila dyan sa kaso niya na yan dyan sa korte ng ICC. Ang kini-question dito is yung pagpapadala sa kanya doon na kagagawa ng amo mong abno. Ang pinagsasasabi mo, Claire, di mo alam yung topic. Daldal ka ng daldal eh. ang pag-research ng kanyang mga facts para po hindi po siya maligaw. Gago, ikaw nga naligaw eh. Tangina, kita mo kung gaano kaluka-luka to. Kita mo kung gaano kasintu-sintu tong babae na to. Sasabihan niya si Kaufman na check your facts. Mag-research ka para hindi ka maliligaw. Ikaw ang ligaw eh. Hindi sinasabi ni Kaufman na yung war on drugs ni Pangulong Duterte ano yan, sinisisi niya dyan sa administrasyon. Hindi. Yung war on drugs ni Pangulong Duterte, hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang hinihingi ni Kaufman, yung report ni Amy Marcos. Yung report ni Amy Marcos, ipapakita niya sa ICC para mapakita doon kung gaano ka-irregular yung ginawang pagdampot sa kanya. Because sabi nga ng Rome Statute, kailangan sa proper judicial authority haharap si Pangulong Duterte. Ikaw din nung vlogger ka pa, hindi ka pa aso. Yun din ang sinabi mo eh, haharap sa korte, galing mismo sa bibig mo yun eh. Hindi humarap sa korte, tinapon ka agad sa abroad eh. Tama yun o mali? Hindi ba may pagkakamali? Dapat haharap dito eh. At dapat extradition eh. Di ba? Magdidesisyon ang korte ng Pilipinas kung dapat ba talaga siyang itapon doon. Ibibigay ba natin siya sa Interpol o hindi? Tama, mali. Yun yung issue, hindi yung eksaktong kaso niya dyan sa Hague. Wala na tayong magagawa doon. Nandiyan na yun sa Hague. Matagal ng kaso yun dyan. Kailangan niya talagang harapin yan. Ang punto nga rito, tama ba yung prosesong dinaanan natin? Na dyan sa hearing ni Amy Marcos, lahat ng irregularities nandiyan. May mga video pa. 'Di ba si Tory nga mahihimatay na eh. Si Marbil nga nagsisinungaling harap-harapan tinabla nung isang nag-serve nung Interpol red notice eh. Hindi wala nga red notice eh. Unang-una sa lahat eh. Oh, so yan ikaw ang dapat mag-review. Oo, alamin mo kung ano yung facts. Oh, bibigyan kita ng isang example. Claire Castro ng isang magaling na mayor. Oh, na ang isang mayor na matapang. Eto, pakinggan mo itong mayor na to para lang maintindihan mo paano dapat ang isang mayor magtrabaho. I'm calling the attention of those mga tolonges, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Una, may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, magbago na po kayo. Malamang sa hindi nyo naman ako susundin. Hindi ba? Tingnan to si Claire Castro, boba talaga eh.
Tinan mo yung ginagawa ni Isko. Magbago na kayo. Pero malamang di nyo ako susundin. Puta, kriminal nga yan eh. Alam nila na masama pero ginagawa nila eh. Kailangan mong kausapin ng ganyan na malumanay. Ano sabi ni Isko? Hindi naman ako susundin ng mga ulul na yan. Kaya gumawa ng kalokohan yan eh. So anong ginagawa ni Isko ngayon? Tinatakot niya yung mga kriminal. May batas na sa Maynila. May gobyerno na sa Maynila. Hindi katulad si Mayor Isko ni Pangulong Duterte na talagang brusko. Na putangin niyo, papatayin ko kayong lahat. Hindi siya ganun. Pero ganun din yung ginagawa ni Isko ngayon. Hindi man ganun ka kasi you're taking it literally. Mga tanga kasi kayo talaga eh. Oo eh. Titingnan nyo yung mensahe. Hindi yung puta pinakikinggan nyo kung ano yung sinabi dun sa mensahe. Yung mismong total na ibig sabihin ng mensahe, yun ang isipin nyo. Ang ginagawa ni Pangulong Duterte nung presidente siya at saka nung bago siya mag-mayor, tinatakot niya na. Yung lahat ng mga kriminal sa Davao, pinaalis niya na sa Davao dahil may mangyayaring masama talaga sa inyo. Which is, kailangan mong gawin yon kung gusto mo talaga na maging maayos yung bayan mo. O kita mo ginawa ni Hani Lacuna sa Maynila. Tayo na dumami kriminal, dumami magnanakaw, ang dumi-dumi, ang baboy, ang dugyot, puros magnanakaw. O anong ginagawa ni Mayor Isko ngayon? Inaayos niya at nagbibigay siya ng babala. Hindi lang kasing lala nung kay Pangulong Duterte, pero parehas ng ibig sabihin na huwag kayong gagawa ng kalokohan ngayon. Yari kayo. Pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga husgado sa Maynila, ang ikamamatay nyo puyat. Yan ikamamatay. O meron pa ring patay na kailangan mong sabihin yun, ikamamatay nyo. Parang 'di ba? Pagka 'di ba doon sa may Eastwood, may overpass doon, may overpass. Tapos doon sa fence may nakalagay doon, bawal tumawid dito, nakamamatay. Kasi yung mga tao instead tumawid sa overpass, doon pa rin tumatawid sa kalsada, highway yun. Nakamamatay. So kailangan mong takutin yung mga tao na pag tumawid kayo dito, mamamatay kayo. Hindi naman ibig sabihin na automatic pag tumawid sila doon, parang Squid Games, nakarating sila sa kabila, papatayin sila pagdating sa kabila. Hindi yun ganun. Ang ibig sabihin, yung mensahe, huwag kang tatawid dyan, delikado. Yun din ang sinasabi ni Pangulong Duterte, ni Baste, ni Inday, na huwag niyong gagawin yan, delikado. Mamamatay kayo. Hindi ko naman sinabing pagpapapatayin ko kayong lahat. Mamamatay kayo, ibig sabihin sobrang delikado niyang gusto niyong mangyari. Hindi pwede yan. Kaya lumayas kayo dito. Ganyan din ang sinasabi ni Isko. Galing-galing talaga nito. Hindi kayo makakatulog ng mahimbing dahil hahabulin kayo ng Manila Police District sa angmang sulok ng Pilipinas. That is the policy that I've given to the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. Maaari, nakatakbo, once we know who you are, pwede na kayong magtago sa lelang yung panot. Sa kami, hahabulin namin kayo. Dahil it is our commitment to the people of Manila. Yon. It's a commitment. It is your duty to keep your city safe. Ha? Putangin na ka. Ano? Claire Castro, boba ka talaga. Oh, pinutok ka na lang sana sa kumot. Wala ka talagang alam. Nangako ko sa taong bayan na sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Ganda ng t-shirt ni Isko. Vape ba yan? Baiting ape ba yan? Isko? Poging-pogi Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila.
Karapatan yan ng taong bayan. Oh, di ba? Di ba? Ganyan Ayun dapat. ang una namin. Ganyan dapat. Sayang, no? Sayang, ito yung binoto namin. Ito yung binoto namin noong 2022 elections. Hanggang ngayon, hindi ako nagkamali na ito yung sinuportahan ko. Ganyan si Isko Moreno. Ganyan siya magtrabaho. Oo, ini-expose niya lahat. Ganyan siya kahusay. Sayang. Sayang, sinayang talaga natin. Well, wala eh. Ang Pilipinas kasi mahilig pa rin talaga sa mga pangalan. Sa mga sikat. Sikat naman to. Sikat naman si Isko. Pero mas pinili ng mga tao yung yung mga mas pinili ng tao yung alam mo yung mga bangag. O ito, pakinggan natin yung masasabi. O para hindi lang ako ito batikan to na broadcaster, journalist. Pakinggan nyo kung anong sasabihin niya patungkol dito kay kay Claire Castro, ha? O ito, pakinggan nyo. O lahat ng sasabihin nito, ito matindi to, mentor namin to. Lahat, ang dami ng spokesperson na dumaan sa Pilipinas. Nandito pa to. Nangamatay na lahat, siya buhay pa. O pakinggan nyo kung ano ang kanyang assessment sa mga pinaggagawa ni Claire Castro sa trabaho niya. Mo hindi hantong sa ganyan. Number one, is there a way you can limit a reporter from the probing, unnecessarily probing a news source? Maraming paraan eh. Pero hindi natin tuturuan sila. Siyempre, trabaho nila yun. Sumusweldo sila ng 142,000 a month and plus the allowances. 142? Ay, hindi ako tatanggap ng ganyang sweldo para magmukhang aso lang. Aanhin ko yung posisyon kung mukha naman akong ulol dun. Aanhin ko yung posisyon. Kaya 140,000 lang ang sweldo pero araw-araw iba damit. Hindi pa nagdodoble ng damit yan. Araw-araw iba suot niyan. Tangina, saan ang galing? Yan yung mga dapat na nila lifestyle check. O diba? Baka mamaya 140 lang yung alam natin na sweldo niyan pero yung allowance niya pagkalaki-laki tapos galing pa sa pera ng taong bayan. Kesa ibayad ko kay Claire Castro, siguro mas mabuti pa ano ko na lang. Pampagawa ko na lang ng San Juanico Bridge, di ba? Mas okay pa yun. Siguro ako lang magsusweldo diyan kay Claire Castro eh. Dahil na baka 20 mil sobra na yun. Oo, sobra na yun sa kanya. Dahil wala namang ginagawa eh. Wala namang alam, wala namang utak. Wala namang sinasabing proyekto ng amo niya. Bakit tayo magtuturo sa kanila? Secondly, pag nagbigay, hindi naman pwedeng hindi mo masagot. Lahat naman ng question may kasagutan eh. Depende lang yan kung alam mo kung paano sumagot. No? Halimbawa, gusto mo magyabang. Example lang ito. Ano yung Balay Silungan ba yun? Yung Opo. isang pinagtawanan? Opo, Balay Silungan. Balay Silungan. Sabi niya, ilang libong balay, hundreds of balay silungan. Siyempre tatanungin ng reporter, ma'am, saan ho yan? Because you want to develop that story. Because it's a good story for government. Now, if you cannot answer a simple question as, nasaan yan? Or give me one, at least one. Nambobola ka. You don't do that when you're conducting press briefing, especially sa Office of the President. Huwag kang magbitaw ng anumang impormasyon na hindi mo kayang tindugan o tindigan sa Plaza Miranda. Ibig sabihin, kung magyayabang... Kasi yan nga yung mga sinasabi niyang mga may ganito, may ganyan. Pero pag tinanong mo nga. May ganito, may ganyan. Pero pagka hinanap mo, wala. Katulad yun, yung in-expose ni sino to? Ni Eden. Kasi yung press conference sa kapon, yung nakapula siya, sabi niya, tinanong nyo kasi ako tungkol dun sa mga barangay. Ito yung mga ito ibibigay ko sa inyo, bibigyan kayo ng kopya. Nung chinik ni yung kopya, puta, yung kalahati blanco. Clear. Tama. Galing talaga sa kanya kasi clear na clear. Blanco yung kalahati. Sabi nga ni Edith, tangina, ang kapal-kapal, kaya naman pala makapal. Kala ko naman, lahat yun, pangalan ng barangay, yung pala, kalahati nun.
For show lang. Pucha yan. Ba't ka mamimigay ng papel na puro blanco? Di ba? Mambubudol yan si Claire Castro. Ka, kinakailangan you should be equipped with all the information relative to what you are anong tawag nito, you are bragging about, no, an achievement, because people will question. Presidente, kasi hindi naman natin nakita na sinita compare sa ibang mga coverages na talagang nangahawi yung mga PSG, yung mga ano talaga na talagang merong nagsasabi. Kung nag-i-insist siya, doon siguro. Pero kung wala namang mga mismong hawi sa kanya, parang kung makikita nga natin yung mismong video, okay lang. Parang safe. Ay, hindi nga lumayo ang presidente sa kanya. Kung protocol talaga, dapat hinawi na yung reporter. Kung security protocol, tama ka. Kung security protocol, ang dapat managot yung yung chief ng Presidential Security Group, or in that particular case, yung pinapakita nilang video, ay yung mismong AD camp, no? Yung head ng security for that particular day, yung head ng detail, no? Pero kung coverage yan, sinasabi ng violation of coverage protocol, then it has to be the media relations officer. Sino bang assigned media relations officer ng Malacanang? Kasi hindi nangyayari yan nung panahon namin, nung kumukover pa kami dyan, kami nila Alfred Roche ng mga retired na lahat ngayon, no? Sila Mr. Leasing, sila Malu, mga sila lahat. Anong tawag nito? Talagang malinaw pag sinabi lang, sir, hanggang dito lang tayo sa pinto kasi ganito, ganyan. Or halimbawa, close door yan. Ano lang, drawing of lots. Isang reporter sa radyo, isang reporter sa TV, isang reporter sa dyaryo. Yun. Pagkatapos, kinakailangan spread out na lang. Pagkatapos, malinaw kasi sinasabi in advance. Pero in the absence of any guideline or pakiusap, kasi more on pakiusap lang yan, Admare. Dahil nga, sinasabi ko na nga, ang independent media will do his darn best to get the story come hell or high water. Otherwise, kung ako ang news director, meron akong pinapakover sa'yo at hindi mo nagawa, I will fire you, I will suspend you as reporter. Kasi kinakailangan, enterprising news person ka eh. Pag sinabing enterprising, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung istorya. Kung hindi mo magawa yung istorya, wala kang kwentang reporter, and you are not needed by the news department. So again, ulitin ko, hindi kasalanan ng newsman na kukuha siya ng istorya or aabutin niya ang source. Pwede mo nga sigawan, Mr. President, ganito, meron akong tanong. Kailangan malaman po ng bayan kung ilang taon na kayo. Pag hindi sumagot ang presidente, pwede mong sabihin o yung news source, Mr. President, I'm asking you, how young or how old are you? Yung mga ganon. And we were doing that. Kahit na Pope John Paul II noon, ako nasikmuraan ako noon nung panahon ni Pope John Paul II, but I was able to get a sound on tape on the Pope because that was the assignment of the day. Tsaka ang pinag-uusapan kasi dito, yung assignment ni Eden. Ang assignment kasi talaga ni Eden is sundan ng presidente. Sa lahat ng, basta nandoon sila, sundan ng istorya ng presidente. Yun ang trabaho niya eh. So, tsaka makikita mo doon sa video naman talaga na, oo, kasi ang ginagamit nila, kaya gusto nilang papalitan si Eden, ang ginagamit nila is nag-breach daw ng protocol. Part ka ng protocol eh. Part ka ng protocol na pag meron ka talagang chance, talagang magtatanong ka. Lalapit ka doon sa presidente, magtatanong ka talaga. Before naman kayo magsipasok dyan, lahat naman kayo chine-check naman eh. Lahat naman kayo may mga orientation eh. Nakita naman natin na nung tinawag ni Eden si Pangulo, lumapit pa si Pangulo kay Eden eh. Kung bawal yun, di sana tinabig siya nung PSG, pero hindi eh. O kasi kilala naman yung tao, tsaka ano naman kayang gawin ni Eden kay Bongbong? Diyos ko naman, masyado naman kayong alaga kay Bongbong. Kanyo, ayaw nyo kay Eden kasi nga nagmumukha kayong mga tanga, nabibisto ni Eden yung inyong mga scam dyan sa Malacanang Press Corps.
na talagang wala kayong proyekto, wala kayong silbi, na kayo ay walang mga, talagang wala kayong ginawa para sa bayan. O katulad ditong sinasabi nga ni Jason Sa normal lang yan. Oo, ang kinaiinis nila nabibisto na wala silang ginagawa. O paano natin nasabi na wala silang ginagawa? Ito ipapakita ko sa inyo. Isang isang mabilis lang itong kasi may ito yung press con eh. Ito yung press con ni Madam. Okay? Dito sa press con na to, nitong kahapon, ang binanggit niya rito is una yung internet. Magandang internet na daw sa Pilipinas. O pangalawang binanggit niya yung pangalawang binanggit niya? O San Juanico Bridge yung pangalawang binanggit niya. O noong time na para magtanong, ito si Edin na naman Dito nga kahapon sa July 7, hindi na nga nila pinagtanong si Edin Oo, promise. O sabi nung magtatanong na si Eden, ma'am, hindi, tapos na yung tanungan. Hindi na pwede magtanong, kanina lang yun. Pero dito, ang tinanong sa kanya, hindi yung nire-report niya. Nire-report niya internet at saka yung San Juanico Bridge. Ang tinanong sa kanya dito ng mga reporter, patungkol sa online sugal. O, kita mo, ibig sabihin, even itong mga reporter, hindi na sila interesado doon sa kasinungalingan ni Claire Castro. Wala na silang tinatanong tungkol doon sa mga nire-report mo tungkol sa gobyerno kasi hindi naman nila nararamdaman yun. Wala namang kwenta yung mga proyekto nyo na puro pangako naman. O pakinggan nyo yung mga tanong. Discourage investments in the sector or push some operators underground. How is the President weighing the potential revenue gains against the possible impact on industry growth and employment? Ang proposal po na ito ng DOF na magkaroon po ng tax na posisyon tungkol dito, ito ho ba inaasahan sa total ban ng lahat ng Yusek, si Senator Zubiri naghain po ng Anti-Online Gambling Act. Anti-online gambling. Tingnan nyo, sagot ng gobyerno sa gambling. Para sa total ban ng lahat ng uri ng online gambling. At nananawagan siya sa Pangulo na maglabas ng malinaw na pahayag na posisyon tungkol dito. Ito ho ba inaasahan nating matatalakay ng Pangulo sa kanyang nalalapit na SONA? Tama po bang sabihin that the President is taking a closer look at online gambling in the middle of all these proposals? Opo, pero hindi po natin masasabi kung ito po'y makakasama sa SONA. Wala pa po akong detalye kung ano po ang sasabihin at ipapahayag ng ating Pangulo sa SONA. At ito naman pong mga suggestion po na ito ay makakarating sa ating Pangulo. Salamat. Left Narciso, DZRH. Tinanong kasi siya tungkol dun sa hindi ba talaga kayang ipatigil ni Pangulo ito? Patigil nga niya yung Pogo nung nakaraan nga, ito nga mga congressman, mga senador, ayaw na nila ng online gambling. Ngayon na nga, nawawala na nga yung mga sabongero hindi niya ba kaya to? Hindi sinasagot yung tanong tungkol doon. Good afternoon, Yusek. Inanunsyo po ng PHAPI na hindi muna sila tatanggap ng guarantee letter. Katulad nito, PHAPI, hindi daw muna sila tatanggap ng guarantee letter. Alam niyo kung bakit? Ang laki ng utang ng gobyerno sa mga private hospitals. Abot sa kalahating bilyon. O ay akala ko ba, Claire Castro, maganda ang natin, estado ng bayan Pilipinas. But may utang kayo. O tingnan niyo yung mga sagot. Mula sa gobyerno, nasa 530 million pa daw. 530 million, hindi binabayaran ng gobyerno Anong sagot? Po kasi yung hindi nababayarang claims. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Opo, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila na 39 hospitals lamang po sa Batangas. Utangin yan. Bakit ka maniniwala sa DOH? Nirereklamo nga ng mga ospital, DOH. Natural, pag tinanong mo DOH, ano nangyayari? Bakit sinasabi ganun? Hindi, okay lang. Kausap na namin sila Ayos lang. Siyempre, ililigtas ng DOH yung sarili nila. Napakatangan nito. Dapat ikaw pumunta ka doon sa mga ospital na nagre-reklamo. Ano ba? Totoo ba yung reklamo? Ganyan pa talaga kalaki? DOH, ano to? Anong sinasabi? Di sana pinag-aharap nyo sila. Hindi yung
Siyempre, pupunta ka sa DOH, tatanungin mo sila, sasabihin nila, ay hindi ma'am, okay, settled na yan. Settled na pala, hindi tapos ang usapan. Yan yung sinasabi natin na dapat binababa nyo. Akala ko ba yan ang sinasabi ni Bongbong sa nakaraang ano niya? Sa nakaraang podcast niyang pantanga na kailangan, pag may ni-report, kailangan dino-double check mo. Para malaman natin kung tama ba yung nire-report sa'yo. Eh baka mamaya nire-report sa'yo, tapos hindi pala yun yung totoo. Aba, hindi pwede yan. O katulad yan, nag-report yung PHAPI. Bakit hindi yung PHAPI ang kinausap nyo? Bakit yung DOH ang kinausap nyo? Ang nagkakaroon ngayon ng usapin patungkol sa di umanong pagbabayad ng mabilisan ng mga amount base sa guarantee letters. Dahil ito po daw ay wala pang kaukulang mga dokumentong na isusumite. So, ibig sabihin, totoo. So, totoo nga na may problema ang DOH. Ang dami mo pa sinasabi. May utang talaga ang DOH na kulang-kulang 1 bilyon sa mga ospital. Kaya ayaw na ngayon tumanggap ng mga ospital ng guarantee letter. Sa laki ng utang nyo, inamin mo naman na meron talaga. Hindi ba? Di sinungaling talaga kayo. Pero hindi po nangangahulugan na yung ibang mga hospitals po ay nagkakaroon ng problema pagdating po sa bayaran. At tandaan po natin na sa universal... Anong hindi? Sila na nga nagsasabi. Sinabi na nga nung mga ospital, hindi kayo nagbabayad. Anong hindi? Ang kahulugan nito, hindi nababayaran yung ospital. Ospital lang nagre-reklamo sa inyo, mga engot talaga kayo. Tanga-tanga ng putragis na ito. Sa Healthcare Act ay meron po supposed to be guaranteed na 10% na authorized bed capacity ang mga private hospitals para patungkol po sa zero... Di yan ang concern. Pinagsasabi mong capacity 10%, 10%. Tanga. Ang tinatanong nila, ba't hindi nyo binabayaran yung utang ng gobyerno sa mga ospital na pribado? At may utang ba talaga? Sinabi nyo naman meron. Yun ang sabihin mo, ang sagot dyan, inaayos na po yan, babayaran na yan. Ang dahil mong sinasabi, hindi naman yun yung sagot sa tanong. Billing, ha? At dapat nga po ay hindi na po kinakailangan yung MAIPIP, yung tatawag natin Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated. Anong indigents? Indigents. Walang hiyan to. Abogado, di marunong magbasa. Patients dahil dapat zero na po ang balanse dahil po sa PhilHealth. At ang PhilHealth. Ang punto nga dito, hindi kayo nagbabayad. May utang kayo. Pinagsasasabihin, pinapaikot-ikot mo, sinasakay mo sa Chubiboy. Kala mo, tanga lahat katulad mo eh. Kung mas kakailanganin po ng ating mga kababayan na sila ay at malapit sila sa mga DOH hospitals, hindi po kailangan ng GL doon or guarantee. Tangin na, walang problema sa... Puta, wag mong turuan yung mga Pilipino kung saan pupuntang ospital. Tangina niyan. Ang issue dito, may utang kayo sa mga private hospital, bayaran nyo. Putangin na nyo kung ano-anong sinasagot mo. Bayaran nyo yung utang nyo, hindi yung pwedeng. Hindi, may mga bibigay ako sa inyong listahan ng mga ospital na hindi na kailangan ng guarantee letter. Tanga! Hindi yun ang issue. Ang issue dito, sabi ng mga samahan ng mga private hospitals, may utang kayo sa kanila na ganun kalahating bilyon mahigit. Yun ang tanong. Babayaran nyo ba? Kailan nyo babayaran? Nagbibigay ka ng suggestion kung saan sila magpapa-hospital. Ganito katanga tong press con na to. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Nagbabayad tayo. Nagdadamit pa ng maganda. Sabi ko nga sa iyo, Claire, kahit loray-loray yung suot mo, kung maayos yung mga sagot mo sa mga issue, wala naman kaming pakialam eh. Kahit amoy baktol ka pa, may buka sa kilikili, wala kaming pakialam eh. Basta maayos mo, nagagampanan yung trabaho mo. Kung tangin, ang ganda nga ng buhok mo, ang ganda nga ng makeup mo, yung damit mo, hindi ka nag-uulit. Kahit anong isuot mo, kahit magsuot ka pa ng pagkarami-raming diamante, kung tanga ka, tangina, hindi ka kayang isalba ng magagandang baro mo. Mukha ka na naman pulang repolyo dyan sa suot mo. Konti na lang, Claire Castro, sa sobrang wala mong silbi, baka may sahog ka sa pansit. Mag-ingat ka, Claire Castro, kasi baka makalimutan nila na tao ka. Baka maisahog ka nila sa pansit sa susunod, i-serve ka dyan na merienda dyan sa Malacanang. So marami po tayo
tayo, meron po tayong mga listahan po dito ng mga DOH hospitals na Nagbigay na naman ng listahan ng DOH Hospital. Hindi yan ang problema, yan ang tanong. Walang hiya na to. Hindi sumasagot sa tanong eh. Oo, yung iba naman. Avenue Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ang mga opisyal ng DOH para pagpaliwanagan o linawin itong bagay na ito. Yun o, yun yung sinasabi nung reporter oh. Dahil kung ano-ano sinasagot ng tanga na to, hindi nyo ba pagpapaliwanagan yung DOH patungkol sa issue na to? Hindi namin kailangan ng listahan na yan. Alam na namin yan. Ang punto rito, may utang ang DOH sa napakaraming ospital. Baka maapektuhan yung serbisyo para sa mga Pilipino. Hindi nyo ba kakastiguhin yung DOH dito? Oh, yun ang tanong eh. Paulit, ang haba-haba ng sinagot niya. Hindi naman niya sinagot yung unang tanong. Kaya tinanong ulit siya ng pangalawa. Kasi may pangako po siya na tutugunan yung mga basic na pangailangan ng taong bayan. Bagamat private hospital po yung pinag-uusapan, programa pa rin po ito ng gobyerno. Yes, opo. Meron naman po kasing MOA ang DOH with the private hospitals. At sabi nga po natin, hindi lang po nagkakaproblema ang gobyerno. Utangin na, may problema nga eh. Tanga talaga tong hinayup. Tanginan to parang abnormal no. Sinabi na nga may problema, pihapi na ang nagsasabi na may utang kayo kalahating bilyon. Di ba problema yung utang kalahating bilyon? Tatanga-tanga rin to eh. Hindi nyo ba kakastiguin? Hindi nyo ba kakausapin DOH? Hindi nyo ba babaya? Ano na naman sinasagot? Tungkol po sa pagbabayad ng mga bills po ng ating mga kababayan na covered po ng guarantee letters. Dito lamang po sa 39 hospitals na kinakailangan po ng DOH yung ibang mga dokumento para po sila mabayaran. So, May utang nga. Oh, may utang nga. So ang mangyayari ngayon hindi binabayaran kasi kulang ng dokumento di umano. Hindi ba baka kinurakot na yung pera na yan? po sa maniningil ng mga hospitals, kumpletuhin lang po yung inyong mga dokumento dahil po ang DOH ang sinasabi sa atin ay may Kasalanan naman pala ng ospital. Putangin na, kasalanan naman pala ng ospital kaya di kayo binabayaran ng DOH eh. Kayo naman pala may kasalanan eh. So wala na naman silang kasalanan. Kasalanan na naman ng ibang tao. Ganun, ng gobyerno ni Bongbong. Putangin na lahat, pasa. Alam mo, sa totoo lang, kung ito si Bongbong, basketball player, baka ito pinakamaraming assist. Tsaka steal. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Hello. Good afternoon, Yusek. Yusek, may identities na po yung mga policemen involved at saka yung alleged Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong as of end Ito utang. Utang. Tingnan niyo kung paano niya sasagutin yung utang. March 2025, nasa close to 17 trillion na po ang utang ng bansa. Ito yung 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And Tinatanong saan napunta? Saan napunta yung pera? Yun ang tanong. is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure. Wow! So yung pera daw ginamit sa growth enhancing. Ano yun? Putangin na, saan daw ginamit? Ulitin natin, nagulat ako dun eh. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments. Growth enhancing investments. Tulad ng yan sinasabi ko sa iyo, Claire eh. You have to be specific pagdating sa pera ng taong bayan. Hinahanapan niyo si Inday Sara kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan and you want her to be specific. Tapos kayo, pag tinanong kayo saan niyo dinala yung pera ng taong bayan, generic yung sagot niyo. Di pwedeng generic yung sagot pagdating sa pera ng taong bayan, ma'am. Kailangan talaga maipakita nyo itemized. Or at least man lang makapagbigay kayo ng example. Ano pa sasabihin niya? Tulad ng infrastructure. Infrastructure? Pukin ng ina. Anong infrastructure nyo? Yun nga ang kinukoncern ng tao sa inyo. Doon nga kayo sinisingin lang tao. Ang laki ng inutang nyo, walang infra. Nadagdagan ba tulay? Nadagdagan ba exit ng NLEX, SLEX, SCTEX?
Nadagdagan ba yung ano, nadagdagan ba tayo ng Skyway? Nadagdagan ba yung LRT papunta ng Bulacan? Proyekto pa yun ng mga nakarang administrasyon. Yung subway, proyekto pa yun nakarang administrasyon. Wala nga tayong bago ospital. Nagbuhukay-hukay ka dun sa may Pampanga. Sasabihin mo, mega center, may pinakamalaking ospital sa buong mundo. Hanggang ngayon, putang ina, talahi bang tumutubo ron? Hindi pa tumutubo yung ospital. Ilang taong ka na sa posisyon, wala pa rin nangyari. Sabihin mo, infrastructure. Anong infra ang pinagawa mo? 1.5 billion per day na flood control project. Putang ina, binabaha ang Pilipinas. Binabaha ang Maynila. Kanina, umulan na naman. Tayo na awang-awa ko, saglit pa lang umulan. Awang-awa ko sa mga rider natin, basang-basa sa ulan. Putragis, baha na naman. Anak ng tinapay, anong infra sinasabi nitong tolongges na to? Education. Education? Paano napunta sa education? Sinasabi mo, nakulang ang buildings, kulang ang di ba yung nag-ikot nung nakaraan si Bongbong Marcos? Kulang daw yung mga classrooms, wala daw tubig, may ganito, may ganyan, di ba? Sinasabi niya na iwan ng sektor ng edukasyon, tapos doon napunta sa edukasyon. Yung pera, wala namang bago sa edukasyon, ha? Ito manluloko, Agriculture, health. Agriculture. Health. Utang ina, paano napunta sa health? 500 million. Yung utang nyo sa private hospital. Sa agriculture, pucha, mamamatay na yung mga magsasaka. Wala nang gustong maging magsasaka. Dahil alam mo ba, tingin ng mga Pilipino sa magsasaka, magbubuti na. Ganun na kahirap ang tingin ng mga tao sa magsasaka. Sa ibang bansa, ang yayaman na magsasaka, dito parang magbubuti levels. Ang magsasaka, pucha, isang kahig, isang tuka, literal. Ganito kasi nungaling tong animal na to. Na yung pera daw na inutang, doon daw napunta kung saan wala kang makitang pagbabago. Doon daw napunta yung pera, putang ina niyan. Sabi ko nga, ibang klase talaga tong mga animal na ito. At social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng Pamahalaan. Wala nga kami makita, gaga. Magtatanong ba yan si Ivan Mayrina kung may nakikita siya? Kaya nga niya tinatanong dahil saan napunta? Ang laki ng pera. Hindi ka ba naiinsulto na tinatanong yan? Alam mo ba si Pangulong Duterte, hindi mo tatanungin kung saan napunta yung pera ng bayang Pilipinas? Alam mo kung bakit nararamdaman mo kung saan napupunta yung taxes mo. Pero the fact na tinanong ka saan napunta yung pera, putang ina, ibig sabihin nun, tinutuos ka nila. Wala silang nararamdaman, ang laki ng inuutang, kaya nila tinatanong, tas sasabihin mo, hindi ba natin nakikita? Hindi talaga namin nakikita, gaga. May nakikita kami, di sana si pinatato ko, si Bongbong Marcos sana pinatato ko dyan, di si Duterte. Inutil. Sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Mangingisda? Ano nagawa niya sa mangingisda? Pinahirapan nga niya yung mangingisda. Sabi nga nung mga mangingisda sa Zambales, nung naging presidente siya, hindi na sila makapangisda dyan sa karagatan dahil sa... Di nila alam kung anong pinagagawa daw nila dyan sa mga inchik, ba't nagalit? Noon naman daw nakakapangisda sila, ngayon hindi na. Ito si Claire Castro, sinungaling, mambubudol ang putragis na ito. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita nyo yan, pwede. Yan, pwede. May napunta dyan yung iba. Kayo lang talagang pinakamaraming inayudahan Okay yan, okay yan. po yan. At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. Tingin mo sustainable? Sustainable sa inyo, sa sarap ng buhay nyo. Busog na busog mga bulsa nyo at saka mga tiyan nyo sa inyo siguro sustainable yan. Pero sa mga Pilipino hindi. Uy, ano yan insulto yung pinagsasasabi mo dyan na sustainable Walang hiya ka. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakami, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. At still, nandun pa rin po tayo sa range. Tumaas. So, dahil pasok pa sa range, okay pa. Anak ng tinapay na mindset yan. Mindset lang yan, mindset. Kahit hirap na hirap ka na, hanggat di mo inaabot yung 70, okay pa yan.
Iban Marino, ka magreklamo, wala pang 70, 60. Tumaas lang pero pasok pa rin. Kumbaga hindi pa tayo lumalagpas sa patay gutom levels. Pero okay pa yan, magtiis-tiis lang kayo, tangina mo. Buisit ka. Wala kang kupas sa kahayupang animal ka. Anyways, hanggang dyan lang muna tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Sana nag-enjoy kayo sa walang kwentang balita natin. Again, disclaimer lang, wag nyo akong seseryosohin dahil wala namang kwenta lahat ng pinagsasabi ko. Lahat yan ay walang katotohanan, puros kabulastugan lamang. Lahat yan ay for entertainment purposes. Kaya sa mga nasasaktan, sa mga naririnig nila, wag kayong makinig para hindi kayo nasasaktan, mga buwisit kayo. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. I'll see you again sa susunod na vlog. The next performance will start momentarily.